Hi guys, ako nga ay isang deboto ng Jesus Nazareno since 2013 pa lang. Kaya naman umaga pa lang ay alam na namin kung saan kami pupunta. Ayan, at halos kararating nga lang namin dito sa Quiapo Church. 4:30 na nga pala kami nakarating dito, kaya naman hindi na namin naabutan ilabas si Nazareno. Diba kita naman sa video na madaling araw pa lang ay marami ng tao dito sa Quiapo Church. Dito nga ay naglalakad na kami patungo sa Ayala para salubungin ang poong Nazareno. At dito nga sa Ayala ay nagkakagulo na ang tao, nagbabalyahan, naguuna, nagsisigawan, hudyat na paparating na si Jesus Nazareno. Ayan, at nakababa na nga sa tulay si Jesus Nazareno. Ngunit sa isang iglap ay may narinig kaming pumipito, hudyat na may paparating na Medi. Nakakalungkot mang makita, pero hindi talaga may iwasan na meron kang makikita na ganyang pangyayari. Na may isang kapatid na naman tayo na kailangang gamutin. Kung makikita nyo, hindi lang lalaki ang sumasampa sa krus, pati ang mga babae nakikipagbalyahan at nakikipagsapalaran na makatungtong at mahawakan, mahalikan ang krus ng Jesus Nazareno. At dito nga sa Ayala Boulevard ay unang sampa sa krus ng aking kapatid na si John Patrick. Tuwang-tuwa siya dahil sa at the age of 21 ay nakasampa siya sa krus. Hindi ko na nga lang na-videohan yung saktong pagsampa niya sa krus dahil sa sobrang dami ng tao. And after nga dumaan sa harap namin si Poong Nazareno ay naglalakad naman kami patungo sa kanyang next destination. At once na may makita kaming replika ni Nazareno ay naghahagis niya kami dyan ng panyo or nagpupunas kami. At naibabalik naman sa amin ang mga panyong naihagis namin. At nagpatuloy pa rin niya kami sa aming paglalakad para salubungan muli ang Poong Nazareno. Ayan nga, may nakakasabay kami at may nakakasalubong na mga deboto. Sa aming paglalakad ay di ba rin maiwasan na may mauuna, may mahuli. Pero ganun pa man, once na may mapansin namin na may mahuli, ay nag-aantayan na kami para hindi kami magkahiwa-hiwalay. At kami sama-sama hanggang sa aming pag-uwi. At dito nga ay may isang grupo ng mga nakapula na para bang tapos na silang sumalang sa Poong Nazareno. Nagpapahinga sila, umuhugot sila ng lakas para pagsalang muli nila sa Nazareno ay may lakas sila. At dito nga sa street ng Arlegui ay almost 1 hour kami nag-intay bago dumating si Jesus Nazareno. Dahil bago pa kami pumunta dito ay namataan na namin siya, kaya naman inantay namin siya sa may bandang Musliman. Dahil bago makarating sa amin at bago makaalis ay ganyan, maraming sumasampa at maraming nananalig sa Jesus Nazareno. Ayan, at meron na naman tayong kapatid na deboto na dadali na naman sa Medi. Ayan, nandito pa rin tayo sa street ng Alegre. Hirap silang makausad dahil sa dami ng tao at marami pa rin sumasampa. Ayan, at tuluyan na ngang nakausad ang karo ng Nazareno. Ayan, at nagpapalakpakan na ang mga tao, mga tuwang-tuwa dahil nakausad na nga. At ayan naman ang mga replika, nakasunod lang sila sa original ng Nazareno. At kahit replika lang ang dala nila ay sige pa rin ang tao ng paghagis ng panyo sa kanilang daladala. And exact 5:50 PM ay nandito na kami sa San Sebastian Church. Dito nagaganap ang pagdungaw kung tawagin. Pagdating nga namin dito ay sobrang dami na ng tao. Halos wala na rin kaming mapwestuhan dito. Dito na namin tinutuloy ang aming pagpapahinga at pagkain ng dinner. Dahil mostly ang pagdating ni Nazareno dito ay 8 PM na. At sumapit na nga ang alas 12 ng gabi, ngunit hindi pa rin dumarating ang Jesus Nazareno. Pero patuloy pa rin dumarami at kumakapal ang tao dito dahil maraming naniniwala na darating dito si Jesus Nazareno anytime. Ngunit sumapit na ang alas 12, alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw ay hindi pa rin dumarating ang Jesus Nazareno. At first time mangyari ito na umabot ng madaling araw ang pagdungaw dito sa San Sebastian. At matapos nga ang matagal na pag-aantay ay sa wakas dumating din ang Poong Jesus Nazareno. Magaganap na ang pagdungaw ng anak sa kanyang ina. Ayan, at mga tuwang-tuwa nga ang mga deboto dahil sa wakas ay naganap na ang pagdungaw ng anak sa kanyang ina. Ngunit napaisip ang lahat nang biglang may sinabi si Father. 24 hours na daw and 25 minutes na nagtatrabaho ang ating mga doktor. Pagod na raw, hindi na raw kaya. At ang mga taong naghihila sa ating Poong Nazareno ay pagod na rin daw. Hindi namin malaman kung ano ba yung sinasabi niya. Maya-maya pa ay sinabi na niya ay muli after 10 years, muli ay magsasama na ang ating Poong Jesus Nazareno at ang kanyang ina. Doon na lamang nalaman namin na pagsasamahin pala si Jesus Nazareno sa San Sebastian at ang kanyang ina. Ngunit ang mga deboto ay hindi pumayag. Instead na ipasok sa San Sebastian Church ay agad nila itong niliko.
Baliwala sa kanila ang pagod, basta may uwi lang sa kanyang tahanan ang Jesus Nazareno. At nang makita ng mga deboto ang Jesus Nazareno ay malapit na sa kanyang tahanan, ay napawi ang kanilang pagod at puyat. Na kahit inabot na ng tanghaling tapat ang pagpasok ng Jesus Nazareno ay ayos lang sa kanila. At sa buong kasaysayan ay ngayon lang nangyari na inabot ng 31 hours ang pagpasok ng Jesus Nazareno. At eto kami mga deboto na hanggang dulo ay tinapos namin ang pagpasok ng Jesus Nazareno sa kanyang tahanan. At alam nyo ba na kapag kayo nandito, iba ang feeling na habang pinapasok si Jesus Nazareno, tapos nagdarasal ka, maiiyak ka na lang, mapapansin mo sa sarili mo na naiiyak ka na. After a few minutes ay pumasok na nga rin kami ng simbahan para ipagpatuloy ang aming pagdarasal. Ayun lang guys, Viva Nazareno!